Amen. Praise God. Hallelujah. Wonderful afternoon sa bawat isa, mga kapatid. Ang pagpapala na kapayapaan, kapanatagan ng loob, kaligtasan nang mula sa Panginoon ang ating maranasan tayo at ang ating sambahayan. Hallelujah. So we are here to have our joint fellowship. Amen. Dito po sa fellowship na to, we have one purpose. And that purpose is to glorify Jesus and to strengthen the body of Christ. Ayan po, no? Hindi po tayo lalabas dyan sa layunin na yan, mga kapatid. And then, allow me to share you the title of this message na I would like to share with you this afternoon. At ang titulo po nito ay Knowing Christ. Okay po, Knowing Christ. Sabi po dito sa Ephesians 4:11, and He gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. And verse 12, for the equipping of the saints for the work of service, to the building up of the body of Christ. So dito sa mga talatang ito, binibigyan o tinuturuan tayo ni Apostle Paul para sa bawat tao na yon, mga kapatid. So, ganun din po yun sa atin, no? Kailangan nating maintindihan ano yung posisyon natin sa church. In Christ, our position is that we are His people. We are His disciples. We are His... Ayan. So, that's why the title of this message has to do with knowing your position in Christ. Pagkilala sa posisyon natin kay Christ. Saglit po, ayusin natin. Kung nagkakaproblema po yung ating signal, I would like to use yung... Saglit po sa ating mga nasa kapatid sa Facebook Live. Kindly be patient with me. Ayan, allow me to... Ayan. Sa Facebook? John Star Maker. Okay, so saglit pa, no? Bakit ito? Praise God, ayan. Sige, tuloy na po tayo. So, basahin po natin yung, or nabasa na po natin kanina yung Ephesians 4, verses 12 to 13. At makikita natin doon, mga kapatid, na ang Panginoon daw naglagay ng lingkod. At sa paglilingkod na yan, you have to know ayan. Okay na po ba ako? So, be patient with me. Ganun po talaga. Ayan. Hindi pa tayo naaambunan ng signal nung pinakamalakas na satellite anyway. What we do have here is the grace of God para magawa natin itong gawain ng Panginoon. So, let's continue. So, binasa for the work of... Ayan po. So, yan po yung number 1, no, na paraan para tayo po ay makatungtong, makasumpong doon sa posisyon kung saan nilalagay tayo ng Diyos. Take note, mga kapatid, ano? Hindi po maaari, hindi po ubra na ang tao lang per se, when we say tao lang, that means
that's entirely dependent on the agency of man. Hindi po pwedeng tao lang ang pagbabasihan natin sa gawain o paglilingkod na ibibigay natin kay Kristo. Dapat po, dependent tayo sa verses 16 and 17. 2 Timothy 3, 16, 17. Sabi po dito, all scripture is inspired by God. Pag sinabing all, it means all. No? And profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Alam niyo po yung training in righteousness, it has to do with two things. To walk in the holiness of God and also to walk serving the Lord. No, hindi po pwedeng hindi ka naglilingkod. And verse 17, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Sa scripture po natin malalaman, makikita lahat ng mga bagay na dapat nating maintindihan patungkol sa mga aral ng Panginoon. Siyempre, aral patungkol din sa paglilingkod. At ito po ay isang malaking hakbang at tulong sa atin na binigay ng Diyos. Ang Diyos po nagbigay niyan, hindi ang church. Yung mga kaibigan nating Roman Catholic, they claim na sa kanila galing ang scripture or ang Bible, which is wrong. Sa Diyos po nagmula ang scripture. No? At yan po ay kinumpile ng una ng mga Hudyo, then later on ng mga Kristiyano, and then later on inangkin ng RCC. Alam mo, maraming mga angkin ngayon. But they are not the true owner of the Bible. Ang totoong may-ari ng Biblia is ang Diyos. And then, ang recipient ng Bible ay ang bayan ng Diyos. Hudyo ka man o Griego, kung mananampalataya ka ng Diyos, recipient ka ng Bible. Okay, dyan po natin sa Biblia, titignan, we will going to look in the Bible, everything that we have to know concerning the so-called ministry, the so-called position that Christ put us into the church. Okay? So, I would like to give you one of the testimony in the Bible. In Acts 17:11, there was here a church, the Berean church.